Hi mami, ngayong araw nga ay magluluto tayo ng isa sa mga paborito at napakasustansyang ulam. Yan ay ang chapsot. Madali lang lutuin at sigurado ako magugustuhan ng buong pamilya. Tara, samahan niyo ako. At itong mga gulay nga na ito ang gagamitin nating sangkap para sa ating chapsoy. Meron tayong bagu beans, broccoli, cauliflower, bell pepper, mga panggisa na sibuyas, bawang, kasama na rin dyan ang pork cubes, oyster sauce. Naglagay nga rin pala ako rito ng konting repolyo, butter, at ang ating panggisa na baboy. Para nga sa dagdag sustansya, naglagay din ako dito ng mga ilang piraso ng itlog ng pugo. Maaari nga rin pala kayo maglagay ng carrots, young corn, at kung ano pang mga gulay na nais nyo ilako. Alam niyo ba mami, na ang chapsoy nagsimula sa mga Chinese immigrants noon pang mga bandang 1800. Naging patok nga ito sa mga westerners at kalaunay minahal na rin ng mga Pinoy. At kahit nga Chinese-inspired ito, kalauna, naging staple na rin ito sa mga lutong bahay. At kung gusto niyo gawing vegan o vegetarian, ang chapsoy, maaari niyo lamang tanggalin ng karne, palitan ito ng tofu o ng mushroom, masarap pa rin. Ang preparation or paghihiwa nga lang ng gulay ang nagpapatagal dito, pero kapag niluto natin ay sadyang mabilis lang. Alam niyo ba mga mi na hindi lang bulaklak ng broccoli at ng cauliflower ang pwedeng kainin, pati ang tangkay nito ay masustansya rin. Babalatan at aalisin lamang natin itong matigas na panlabas at siguradong yung loob ay malambot at malasa pa rin. Sabi ng iba, nakakahawig daw ang lasa nito sa singkamat. Ang tangkay ng broccoli ay rich in fiber at mayaman ito sa vitamin C na nakakatulong sa digestion at pampalakas ng resistensya. At kapag tapos na tayo maghiwa, ready na tayo magluto. Una natin gagawin, magpainit ng kaldero at ilagay natin ang ating mga baboy. Kung mapapansin nyo, hindi na ako naglagay ng mantika sapagkat hintayin na lang natin na magmantika itong ating mga baboy. Palalambutin at lulutuin lang natin yan hanggang sa mag-golden brown. Kapag tiyak na luto na at malambot na ang mga baboy, pwede na natin igisa ang ating sibuyas at bawang. Siguraduhin lamang na naigisang mabuti ang ating sibuyas at bawang. Malalaman mo yan kapag lumabas na ang aroma at ito ay translucent na. Pagkatapos ng igisa ang bawang at sibuyas, maaari na natin ilagay ang ating pork cube, paminta at kaunting tubig. Pagkalagay ng tubig ay haluin lamang na mabuti at siguradong makuha ang mga bits and pieces na nakadikit sa kaldero dahil ito ay sadyang magdadagdag pa ng lasa at pampasarap sa ating lutuin. At kung kulang pa nga ang tubig ay magdagdag lamang, haluin ng mabuti, takpan ng kaldero, palalambutin natin ang baboy ng mga 5 to 10 minutes. At pagkalipas nga ng 5 to 10 minutes, i-check natin kung malambot na ang ating mga baboy. At kapag nakakasiguro ng malambot ang baboy, maaari na natin ilagay ang ating mga gulay. Unahin lamang ang medyo matigas at matagal maluto, kagaya ng kung may carrots ka, unahin natin ang carrots. Pero dahil wala tayong carrots, broccoli inuna natin, sinunod natin yung cauliflower, at hinalo ng bagya, isunod na natin yung mga beans. Pagkatapos ng huli ay ang bell pepper at repolyo. Naglagay na nga rin pala ako dito ng maliit na sachet ng oyster sauce at isusunod naman natin ang itlog ng pugo. At paglagay ko nga ng itlog ng pugo, naglagay din ako dito ng 1 tablespoon ng butter para sa added flavor. Lutuin na lamang natin ito ng mga 2 to 3 minutes at pagkatapos, kung sobrang maraming sabaw, pwede natin lagyan ng slurry. Combination lang yan ng 1 tablespoon ng cornstarch at tubig.
Ito yung magpapalapot at magbibigay ng extra shine sa sauce ng ating chapsoy. At ayan nga mga mi, luto ng ating chapsoy. Simple, masarap, masustansya ang ating ulam. At kung nagustuhan nyo nga yung video natin for today, huwag kakalimutan i-like, i-share, paki-follow na rin ang ating page, Buhay Bahay TV. Salamat sa pagsama nyo sa akin. Hanggang sa muli. Bye!